Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita tungkol sa inyong pensyon na kailangan ninyong malaman bago pa man dumating ang Enero 2026. Hindi ko gustong magpaligoy-ligoy pa, kaya diretso na tayo. Maraming mga balita ang kumakalat sa social media ngayon tungkol sa mga pagbabago sa pensyon at kailangan nating linawin kung ano ba talaga ang totoo at kung ano ang fake news lang. Alam ko na marami sa inyo ang umaasa sa buwan ng tulong na ito para sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na gastusin, kaya napakahalaga na tama ang impormasyon na inyong natatanggap. Nakakalungkot isipin na may mga taong nagkakalat ng maling balita na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga seniors, tapos pagdating ng araw ng payout, wala naman palang ganoon. Kaya dito sa video na ito, tutulungan ko kayong maintindihan ang tunay na kalagayan ng Social Pension for Indigent Senior Citizens o SPISC, kung magkano ba talaga ang makakatanggap ninyo sa Enero at Pebrero 2026, sino ang talagang qualified, at kung paano ninyo masisiguro na hindi kayo mawawalan ng pera na dapat ay para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, parang magkapit-bahay lang tayo na nag-uusap sa kusina at tutulungan ko kayong intindihin lahat ng detalye ng malinaw at simple. Una sa lahat, kailangan nating linawin ang pinakamalaking tanong na nasa isip ng marami, magkano ba talaga ang pensyon na inyong matatanggap ngayong 2026? Maraming mga video at Facebook posts ang nagsasabi na tumaas daw ang pensyon sa 1,500 piso, 3,000 piso o kahit 6,000 piso kada buwan. Ngunit ayon sa opisyal na pahayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nitong Hulyo 2025 pa, ang opisyal na halaga ng buwanang pensyon sa ilalim ng SPISC program ay nananatiling 1,000 piso kada buwan. Sinabi mismo ni Assistant Secretary Irene Dumlao na siyang spokesperson ng DSWD na ang mga balitang nagsasabi ng pagtaas sa 1,500 piso o higit pa ay fake news lang. Kaya mga lolo at lola, kung may nakita kayong ganyang balita sa Facebook o sa text message, huwag agad maniwala. Ang 1,000 piso na yan ay idinodoble na noong Enero 2024 mula sa dati nitong 500 piso dahil sa Republic Act No. 11,916 na nilagdaan noong 2022. Ibig sabihin, wala nang bagong batas na nag-approve ng dagdag na taas para sa 2026. Kung may magbabago man sa halaga, kailangan ng bagong batas mula sa Kongreso at ipapalabas yan ng DSWD sa kanilang opisyal na website at social media pages. Kaya ang inyong inaasahan para sa Enero at Pebrero 2026 ay 1,000 piso pa rin bawat buwan o kung quarterly ang payout sa inyong lugar, makakatanggap kayo ng 3,000 piso para sa 3 buwan ng una o pangalawang quarter. Ngayon, pag-usapan naman natin kung sino ba talaga ang qualified para sa pension na ito dahil maraming senior citizens ang nalilito kung bakit hindi sila nakakasali sa listahan. Ang SPISC program ay para lang sa indigent senior citizens, ibig sabihin sa mga seniors na mahihirap, walang regular na kita at walang ibang pensyon galing sa SSS, GSIS, Philippine Veterans Affairs Office o private insurance companies. Hindi po ito universal pension na para sa lahat ng 60 taong gulang pataas. Kailangan ninyong magpakita ng Certificate of Indigency galing sa inyong barangay at dapat ay walang mga anak o kamag-anak na sumusuporta sa inyo financially on a regular basis. Ang isa pang madalas na dahilan kung bakit maraming seniors ang hindi nakakapasok sa listahan ay dahil mayroon na silang natatanggap na SSS o GSIS pension kahit maliit lang. Kahit 2,000 o 3,000 lang per month ang SSS pension ninyo, automatically disqualified na kayo sa SPISC. Maraming seniors ang nag-apply at umasa, tapos nakita sa validation na may existing pension pala sila, kaya hindi na-approve. Importante ring maintindihan na ang eligibility requirements ay napaka-strict. Kailangan ninyong 60 taong gulang na Filipino citizen, resident ng barangay kung saan kayo nag-apply, frail o sickly, at talaga namang walang ibang financial support.
Ang DSWD social workers ang magsasagawa ng home visit para i-verify ang inyong living conditions. Kaya kung may mga kamag-anak kayong tumutulong sa inyo regularly o kung may pension kayo kahit kaunti, mas mabuting huwag na lang mag-expect na makakasama kayo sa programa dahil hindi yan para sa inyo. Ang payout schedule naman para sa Enero at Pebrero 2026 ay depende sa inyong rehiyon at sa setup ng inyong local government unit o LGU. Karamihan sa mga lugar sa Pilipinas ay nag-implement ng quarterly payout system, ibig sabihin, 3 beses lang kayo makakakuha ng pera sa buong taon. Sa Enero para sa una hanggang ikatlong quarter, sa Abril o Mayo para sa ikalawang quarter, at sa Hulyo o Oktubre para sa ikatlong at ikaapat na quarter. May ibang LGU naman na nag-offer na ng bi-monthly o kahit monthly payout, depende sa kanilang administrative capacity. Para sa Enero 2026, kung quarterly ang setup ninyo, maaaring makakuha kayo ng 3,000 piso kaagad na sumasaklaw sa Enero, Pebrero at Marso. Kung Pebrero naman ang schedule ng inyong payout, abangan ninyo ang announcement sa inyong Municipal o City Social Welfare and Development Office o sa DSWD Field Office sa inyong probinsya. Madalas ay nagpo-post sila ng payout schedule sa kanilang Facebook pages or sa mga barangay bulletin boards. Ang disbursement ay pwedeng sa Land Bank Cash Card, sa GCash kung may partnership ang inyong LGU, o sa physical payout centers kung saan kailangan ninyong pumunta personally kasama ang valid ID at senior citizen ID ninyo. Ang tip ko sa inyo, mga lolo at lola, ay i-check ninyo ang DSWD Field Office Facebook page ng inyong rehiyon every 2 weeks para updated kayo sa mga announcement. Huwag kayong umasa lang sa chismis ng kapitbahay dahil madalas ay mali-mali ang information na yan. May mga napakahalagang reminders din ako para sa inyo na madalas na nakakalimutan ng mga seniors at nagiging dahilan kung bakit nawawalan sila ng pera. Una, ang pensyon na ito ay hindi taxable. Walang buwis na babayaran dahil ito ay social assistance galing sa gobyerno. Pero ang kailangan ninyong bantayan ay ang validation process. Bawat 2 taon, kailangan ng revalidation para kumpirmahin na qualified pa rin kayo. Kung hindi ninyo na-attend ang validation visits ng DSWD or kung hindi kayo nakapag-submit ng updated documents, pwede kayong matanggal sa listahan at hindi na makakakuha ng bayad. Maraming seniors ang nagulat na lang at wala nang natatanggap dahil hindi nila alam na may validation process pala. Pangalawa, kung may pagbabago sa inyong kalagayan, halimbawa, nagsimula na kayong tumanggap ng SSS pension o may anak na kayong nag-send ng regular na tulong, dapat ninyong i-report yan sa DSWD. Kung hindi ninyo nire-report at sa validation nalaman, pwede kayong kasuhan ng fraudulent claims at pababayaran pa kayo ng lahat ng na-receive ninyong pensyon na hindi naman kayo qualified. Ayaw nating mangyari yan, diba? Kaya maging honest at transparent tayo sa ating dealings sa gobyerno. Pangatlo, tandaan ninyo na kung hindi kayo nakakuha ng inyong payout sa scheduled date, huwag agad mag-panic. Maaaring delayed lang dahil sa administrative backlogs o dahil sa malaking bilang ng beneficiaries. Pumunta kayo sa inyong city o municipal social welfare office at mag-follow up. Dalhin ninyo ang inyong valid IDs at huwag mahiyang magtanong. Mas mabuti nang magtanong kaysa hindi kayo makakuha ng dapat ay para sa inyo. Gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga estratehiya para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income dahil alam kong 1,000 piso kada buwan ay hindi sapat lalo na sa panahon ngayon na ang mahal ng bilihin. Kung qualified kayo sa SPISC, pwede pa rin kayong makatanggap ng iba pang mga benepisyo bilang senior citizen. Ang 20% discount sa mga pharmacy, grocery at restaurants ay malaking tulong din. Gamitin ninyo yan bawat pagbili ninyo ng gamot at pagkain. Imagine, kung 500 piso ang binili ninyong gamot, may 100 piso kayong natitipid dahil sa discount. Yun lang, dagdag na pera na sa bulsa. Kung 80, 85, 70, 75, o 100 taong gulang na kayo, qualified din kayo sa cash benefit sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. 10,000 piso para sa 80, 85, 70, at 75 na taong gulang, at 100,000 piso naman kapag nag-100 taon na kayo. Maraming seniors ang hindi alam na may ganitong benepisyo, kaya hindi nila nakukuha.
I-check ninyo yan sa inyong Office of Senior Citizens Affairs o OSCA sa inyong munisipyo. Isa pang paraan para madagdagan ang inyong kita ay ang mga livelihood programs ng DSWD at ng iba pang government agencies para sa seniors na may kakayahan pa ring magtrabaho. May mga sewing projects, handicraft making, at urban gardening programs na may stipend o allowance. Hindi man malaki, dagdag din yan sa inyong buwanang budget. Ang importante ay huwag kayong mahiyang humingi ng tulong at alamin lahat ng benepisyo na available para sa inyo. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto kong bigyan kayo ng practical tips para sa pag-claim ng inyong pensyon at para maiwasan ninyong ma-scam. Una, huwag ninyong ibibigay ang inyong Land Bank cash card o PIN sa kahit sino, kahit na family member pa yan. Maraming kaso ng elderly abuse kung saan ang mga kamag-anak mismo ang nag-withdraw ng pera ng seniors nang walang pahintulot. Pangalawa, huwag kayong maniniwala sa mga taong nagsasabing may dagdag na payout o bonus kung magbabayad lang kayo ng processing fee o facilitation fee. Ang SPISC ay libre, walang bayad ang application at claiming. Kung may humingi sa inyo ng pera kapalit ng claim ninyo, scam yan at i-report ninyo agad sa DSWD or sa pulis. Pangatlo, kung bedridden kayo o hindi na makagalaw, pwede kayong mag-designate ng authorized representative gamit ang special power of attorney. May template yan sa OSCA at libre lang din. Kailangan lang na notarized at may valid ID ang representative ninyo. Huwag kayong mag-alok ng pera sa mga fixers o facilitators na nangangako ng mas mabilis na processing. Yan ay illegal at maaari kayong ma-disqualify sa programa. Ang proseso ng DSWD ay maayos at transparent, pero matagal lang talaga dahil sa dami ng applicants. Kailangan lang natin ng patience at pag-unawa. Sa huli, mga lolo at lola, ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong iwan sa inyo ay ito. Ang 1,000 piso na buwanang pensyon para sa Enero at Pebrero 2026 ay hindi pa rin nagbago. Walang bagong taas, walang bagong special payout, at walang automatic na pagkakaroon ng inyong pangalan sa listahan. Kailangan pa rin ninyong mag-apply kung hindi pa kayo beneficiary at kailangan ninyong mag-comply sa lahat ng requirements at validation processes. Pero ang pensyon na ito, kahit 1,000 piso lang, ay malaking tulong pa rin lalo na kung walang ibang source of income. Gamitin natin ng tama pagsama-samahin sa iba pang benefits na available at laging maging vigilant sa mga scammers at fake news. Kung may tanong kayo o hindi sigurado sa inyong eligibility, pumunta kayo mismo sa inyong Municipal Social Welfare Office o sa DSWD Field Office. Huwag umasa sa Facebook o sa text messages. Ang gobyerno ay nandito para tumulong sa atin, pero kailangan din nating magsikap na alamin ang tamang proseso at maging responsible beneficiaries. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mag-subscribe at i-share ninyo sa inyong mga kakilalang seniors para mas marami tayong matulungan. Huwag kalimutan na i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng bagong impormasyon tungkol sa SSS, GSIS at iba pang retirement benefits. Maraming salamat sa pakikinig at naway laging may kalusugan at kapayapaan sa ating lahat. Hanggang sa susunod na video, mga lolo at lola, ingat palagi at God bless.